Voices that shape the narrative, truth that stands unwavering, culture that defines our people, governance that drives change. The Bangsamoro Lens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli ito po ang ating Gabang sa Moro Lens at sa episode na to pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamahalagang parte ng ginagawang kampanya sa darating na Bangsamoro Parliamentary Election sa 2026. Importante po na magkaroon tayo ng tamang perspektibo pagdating doon sa naratibo, political narrative so to speak, at yung mga disinformation at ano yung magiging role ng ating media pagdating doon sa pagbibigay ng perspective dito sa mga political parties that are joining the Bangsamoro election, doon sa political narrative as well as yung electoral integrity. And mapalad po tayo sa araw na to dahil sasamahan po tayo ng isa sa masasabi nating eksperto. Ito po ay kilala hindi lang po doon sa paghuhubog ng mga political awareness, maging doon sa mga pagsulong ng mga diskurso pagdating sa anti-political dynasty, yung pong mga tinatawag na election disinformation. At sasamahan po tayo ni Dr. Danilo Araw at siya po ay isang Doctor of Philosophy. Graduate po siya ng Universidad ng Pilipinas ng AB Communication, Major in Journalism at hindi lang po yan. Siya po ay nagtapos ng cum laude ang kanyang, kumbaga naging honor ang kanyang nakuha. So mahalaga po na sa mga puntong ito mapag-usapan po natin kung paano gumagalaw ang media. Dahil sabi nga po nila, who controls the media controls the narrative. So muli, ito po si Atty. Alex Abaton sa ating Bangsamoro Lens at papakilala ko po sa inyo ang ating magiging kasama sa diskusyon ngayon, Dr. Danilo Araw. Magandang araw. Yes, magandang araw sa lahat at salamat po sa imbitasyong ito. Congratulations sa Bangsamoro. Well, thank you. Napakalaga kasi, Doc, no? Apo. Ang unang naisip ko, nasabi ko bakit hindi natin iupo si Dr. Araw dahil unang-una, nakita natin yung kung gaano ka-influential so to speak yung social media sa panahon Tama. ng election. And this is quite relevant insofar as the Bangsamoro Parliamentary Election dahil ito sinasabi natin, Doc, historic dahil ngayon pa lang po magkakaroon ng kauna-unahang eleksyon mula po nung natatag yung ating Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, which is formerly the ARMM. Dito sa mga ganitong usapin, Doc, no, paano mo tinitingnan yung magiging role ng media, kumbaga pag sinabi nating media, social media, in all platforms? Okay, syempre may susing papel yung media dun sa pagko-cover ng mangyayaring Bangsamoro elections pero tulad ng nabanggit mo nga yung mga nakaraang ARM elections, hindi ito masyadong natututukan ng tinatawag na national media o yung Imperial Manila na media. Kaya magandang matutukan ito and I think yung national media naman natin will rise to the challenge. Pero yung mas malaking hamon, yung sa community media sa Mindanao, ang kagandahan naman ng Mindanao ngayon, merong Mindanews at meron pang iba pang publikasyon that for sure will step up and rise to the challenge. Syempre, yung isang requirement sa coverage, yung tinatawag nating fact-checking at yung tuloy-tuloy na pagsisiwalat ng katotohanan. Again, to be fair, yung mga katulad ng Mindanews ay kaya naman na gampanan yung fact-checking at saka yung iba pang mga paraan para mahubog ng mabuti yung opinyong pampubliko. Ang kailangan na lang siguro ay i-encourage pa sila na magsagawa halimbawa ng mga investigative report at pati na rin ng explanatory articles to talk about the basics of the Bangsamoro elections at kung bakit mahalaga ito. Pero Doc, doon sa pwede natin tingnan on a positive note, yung binabanggit mo, yung pagdami ng mga social media platforms. Tama. So essentially, this will provide ample opportunity for the electorate, no, so to speak, na makapagbigay ng tamang naratibo. Tama.
Pero meron din bang kasi dun sa kung titingnan mo yung expertise mo, one of your expertise talaga is yung combating, disinformation. Mm. Paano mo siya tinitingnan na kumbaga pabor at hindi pabor sa paggamit ng social media sa mangyayaring Okay. eleksyon? Tama po kayo, yung social media, double-edged sword yan. Pwede siyang ma-maximize para sa truth telling, pero pwede rin siyang ma-weaponize for fake news. Kaya yung media, lalo na, bakit tayo tumututok sa media at saka sa periodismo? Kasi theoretically, ito yung mga entity na talagang well-tested and well-trained sa usapin ng pagre-research at saka paninigurado na mahuhubog talaga yung opinyong pampubliko. Totoo naman, may mga content creator at influencer who can step up to the challenge, who can rise to the occasion, pero ito yung mga committed talaga sa truth telling. Ang problema kasi, Attorney Alex, sa social media ngayon, pwede mong pagkakitaan yung fake news Totoo. namomonetize mo, lalo na kung nagba-viral. Kaya yung ibang mga hyper-partisan na vloggers and influencers, ang ginagawa nila kahit kasinungalingan, sige lang, ipopost nila kasi mas maraming engagement, mas maraming clicks, mas maraming pera. Iba pa yung nakukuha nila mula sa ilang mga interest groups, lalo na yung ilang mga PR firms na talagang may conscious effort to engage in this information at yung mga politiko na nagpupondo sa mga disinformation, lalo na yung nagkikip ng mga troll kumbaga. So dapat maging conscious din tayo rito. Kaya ulitin natin, yung media may susing papel talaga Okay. para masigurado na yung katotohanan ay mailalabas at mailalabas. At sana wag magpagamit sa mga politiko tsaka iba pang mga interest groups. Kasi yun din yung isang sorry state din ng ating media, may matitino, pero syempre meron din namang hindi masyadong matino at mas naglalason pa ng kaisipan ng mga mamamayan. So yung mga bagay na yun iniiwasan sana ng publiko. Pero yung mga ganyang sitwasyon sa ground, Mm. masasabi ba natin na deliberately pursued, or yung iba as you mentioned, yung iba diyan gusto lang pagkakitaan, or yung iba sumasawsaw na lang, ginagawang content yung mga bagay Oo. na sa palagay nila, magka-click. Pero may mga ako mismo, may mga napapansin ako na may mga content na kumbaga halos pinapalitan na ng alam mo Kaya yung nga. mga ulo ng hayop, yung Oo, mga oo. ibang kandidato, yung mga yun hindi mo masasabing inadvertence, or kasi Oo. basically Obvious na sinadya obvious talaga. yun na sinadya talaga yun. So Oo. kung ako yung partido, dahil natural yan, sa ngayon ang sinasabi ng COMELEC, merong 16 na political parties that are gearing to fight it out, no? Yes. Sa 2026 na Bangsamoro parliamentary election. Iba pa diyan yung sa mga district candidates, tapos Mm. meron ka pang sectoral. Kung ako yung lalagay doon sa isang political party, kasi ito yung mga areas na expertise mo doon, binabanggit mo, bahagi na ng kampanya sa panahon ngayon, yung disinformation or even fake news at that, no? Mm. Ano yung maibibigay natin na parang sort of insight para nang sa gayon? Kasi at the end of the day, kapag ang nanaig yung mga disinformation, yung fake news, nawawala yung sinasabi nating substance, Tama. o mawawala yung dapat na perspektibo, lalo na sa panahon na ito yung kauna-unang magkakaroon tayo ng Oo election nga. sa farm. Yeah, magandang tanong yan. Kaya nga yung publiko mainam na tingnan yung iba't ibang sources of information Kasi yung usapin ng pagkuha ng katotohanan, hindi ka lang aasa sa isang news media organization o sa isang source lang. Kaya mahalaga yung tinatawag na multi-sourcing. Okay. So tingnan natin yung halimbawa gaya ng nabanggit mo, maraming mga partido na tumatakbo, isa-isahin natin. Bagamat may bias na tayo halimbawa na siguro ito iboboto ko, pero pakinggan din natin yung masasabi ng iba pang mga kandidato. Either magbabago isip natin kung bukas yung isip talaga natin tungkol doon, at saka mahihinuha or mai-infer natin kung sino yung mas nagsasabi ng katotohanan. Tama po kayo, Attorney Alex, marami talaga sa mga politiko unfortunately would engage in fake news, o kaya minsan kahit di nila sinasadya, mga mali yung mga sinasabi nila.
kasi nga hindi masyadong nagre-research. Pero responsibilidad ng mga publiko ng iba't ibang audiences na siguraduhin na kung ano man yung kakulangan ng mga kandidato o ng mga partido, mapupunan nila through meticulous research. Yun din naman yung kagandahan ng internet eh. Kasi kung matatandaan mo, Attorney Alex, yung panahon natin, pag sinabing data gathering, Totoo legwork talaga. Pupunta ka sa library ng iba't ibang lugar. Ako nga, dayo ako ng National Library sa Manila noon eh, para lang makakuha or makapagbasa. Pero ngayon, everything is, practically everything or almost everything is available online, kaya madali nang makapag-research. Pero, ang disadvantage naman doon, yung katotohanan na nakikita mo sa internet, minsan nahahaluan ng mga kasinungalingan. So parang panibagong challenge yan para sa mga makabagong researcher ngayon na gumagamit ng internet kasi mas ibayo pa yung ating yung pag-iimbestiga. Kung noong unang panahon, yung mga library, bihirang mag-store ng mga libro na hindi reliable, kaya for the most part, pag magre-research ka sa isang physical library, more or less, you're confident na yung mga datos na nakukuha mo, totoo talaga. Walang debate roon. Pero ngayon, dahil meron na tayong internet, yung ating parang virtual library, talagang dapat tingnan natin ng mabuti, alin yung totoo at alin yung hindi. Maraming paraan, pero yung isa sa mga basic talaga, yung multi-sourcing. Kung merong isang datos tayong nakuha, i-verify natin sa iba pa. Sa journalism, merong tinatawag na rule of three. So pagka tatlong independent sources na walang kaugnayan sa isa't isa, nagsasabi ng the same set of facts or the same set of arguments, most likely, totoo yun. As opposed to, isa lang ang pinagkunan mo ng impormasyon, mas malamang kesa sa hindi, baka hindi ka confident dun sa datos na makukuha mo. Pero may pag-aaral ba tayo, Doc, na at least just to approximate Yes. lang, na halimbawa sa BARM in particular, kasi one of the challenges dyan sa area dyan, yung internet probably usage, correct. no? Correct. That's one. So, pag sinabi kasi natin social media, internet-based yan. Kasama na. So, yung sa mga ganong klaseng, meron kang challenges dun sa accessibility dun sa internet, will still the social media engagement matters in shaping public opinion despite the difficulties dun sa area? Okay, magandang punto yan. Kasi yung main source at yung main way para para ma-access natin yung internet, yung tinatawag na mobile telephony. Okay. As opposed to yung mga desktop computer o mga tablet, mas mga urban areas lang yan eh. Or even including sa Mindanao, yung mga urban areas sa Mindanao, definitely makaka-expect tayo ng mga access through desktop computers, tablets, and other devices. Pero for the most part, lalo na sa kanayunan, mas yung mga mobile phone yung ginagamit talaga. So, totoo, through the years, exponential naman yung access sa internet. Pero, yung quality ng connection, yun yung ibang usapin talaga. So, may access ba sa internet? Somehow meron naman kahit sa ilang mga lugar na probinsya talaga. Pero, tama ka, yung mabagal na connection, problematic. So, at saka yung mga postpaid plans, minsan incorporate na rin yung free access, halimbawa sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Kaya pag naglo-load ka, parang given na na mabibigyan ka nun. Which also brings about certain problems. Kasi pagka limited yung access mo sa internet through yung package mo sa prepaid account mo, ang access mo lang ay yung sa Facebook halimbawa, hindi ka na makaka-click dun sa website o ng particular na news media organization. So, ang makikita mo lang siguro yung titulo, yung caption, yung picture, hindi mo na mababasa yung buong artikulo. Kaya nga, yung mga news media organization talagang malaki yung challenge na to make their content freely available online. Ito yung problema rin, hindi ko napapangalanan yung ilang news media organization, yung ibang content nila nilalagay sa paywall. Limited na nga yung connection mo, tapos wala ka pang, aasahan mo pa bang magbayad ang mga ordinaryong tao para lang mabasa yung content mo.
So ako advocate ako ng open access sa sa knowledge, and that includes yung mga impormasyon na ibibigay sana ng mga periodista at ng mga news media organization. Kaya sa konteksto ng realidad sa Mindanao, dapat talaga na i-develop pa fully yung IT infrastructure para at least comparable yung access ng lalo na sa remote rural areas kung ikukumpara sa urban areas. Especially yung realidad dito sa Manila, sa Metro Manila, na di hamak na mas na-access natin yung internet dito sa lugar na to. On the aspect of political realignment, kasi kung Yeah. makikita mo yan, Doc, over the years na alam naman natin na ang BARM was established by virtue of the agreement by the government to the MILF, no? Yung Yes, correct. Moro Islamic Liberation Front. At one of their political party, actually not one of their political parties, but their political party is yung ating UBGP, no? Yeah, Nung tama. when they started. But eventually, habang papalapit na yung election, dahil alam din natin nakailang postponements yan. Tama. Siguro, if I recall it right, 5 beses na-postpone yung supposedly na election. Others were because of technical, even issues raised with the Supreme Court, or before the Supreme Court. Sa Sulu halimbawa. Yung exclusion ng Sulu, and then eventually may mga political intervention. But dito ngayon sa September 2026, mukhang wala naman tayong nakikita sa radar na So pwede far. itong ma-postpone, no? But what's surprising now is nakikita na natin yung mga political realignment, because from a major political party, supposedly UBGP, lumalabas na with the establishment of the Bangsamoro Federal Party. Tama. May mga statement pa nga ako nakita sa social media na sinasabi halos 92% daw ng mga local LGUs executives, no, within the BARM have already signified their support to the Bangsamoro Federal Party. So yung mga ganitong klaseng political realignment, kasi sa national nakikita rin natin yan Bisan kung sino yung administration, Doon po kakaroon kakaroon ng bandwagon. Yes. So eventually, dahil nga alam naman natin kung saan nag-umpisa yung BARM na to, magkakaroon ba ng ganong epekto? Will that dilute the very chance of the MILF or the UBGP, hopefully, to dominate the outcome of the election? Yeah. Unfortunately, yung personality politics na nakikita natin sa iba pang mga lugar, nakikita rin natin ngayon, unfortunately, sa Bangsamoro elections, kasi we have the same problems Halimbawa, yung mga dinastiya, aminin man natin o hindi, namamayagpag din yan whether saan ka man bahagi ng Pilipinas. Kaya all the more na dapat talaga na maipasa yung ilang mga affirmative actions related to the election. Chances are may maipapasa tayong anti-dynasty law. Pero ang problema sa anti-dynasty law, I'm sure aware ka naman na ipinasa sa House of Representatives, in essence, yung titulo anti-dynasty, pero yung implementasyon niya magiging pro-dynasty, kasi parang niregulate mo lang at kinontrol mo lang to a limited extent yung pamamayagpag ng mga dinastiya. So magandang banggitin ito kasi may kaugnayan yung bandwagon effect at saka yung realignment ng political forces sa kung anong dinastiya yung gustong mag-dominate sa darating na Bangsamoro elections. Ngayon, wala namang problema kung may iba't ibang partido at kung may iba't ibang interes. Pero sana yung pagkakaiba ay batay sa malinaw na ideological na paniniwala. Halimbawa, sa UK, you have the Tory party and then you have the Labour Party. So yung isa conservative, yung isa relatively quote-unquote progressive. So yun, parang malinaw yung pagkakaiba. So from something progressive, para ikaw ay tumalon sa isang conservative na party, parang malaking iskandalo yon. Tayo, walang iskandalo Pag lumipat ka, gaya ng nabanggit mo,
ine-expect na yon kasi kung sino yung nasa kapangyarihan, yun yung siyang mas mamamayagpag. Parang yung kwento, kung magbabanggitin lang natin yung isang partido, yung Liberal Party, once upon a time, isa sa mga pinakamalakas na partido yan nung Pangulo pa, si Noynoy Aquino. Pero ngayon, yung joke na ito, hindi naman magagalit yung mga taga-Liberal Party kasi nanggaling mismo sa kanila. Sinasabi nila na ngayon, jeep na lang yung kasya ng mga miyembro ng Liberal Party sa Congress. Tapos ngayon, kausap ko yung isang kaibigan sa Liberal Party. Ngayon, yung mula jeep, naging tricycle na lang daw. Pwede mo mapagkasya ron. Imagine na dati, napaka-powerful at napakalakas ng partidong ito. Kaya ngayon, ang namamayagpag, kung kaninong ruling party talaga yung nandun sa kasalukuyan, whether sa Vice President's Party yan or sa President's Party. Yun din yung kakaiba pala sa kasalukuyang political configuration sa national level kasi meron kang president at vice president na may malaking nasira na yung unity nila, kaya yung dating malakas na isang partido ngayon dalawa na siya. At dahil nagdeklara ng intensyon yung vice president na tumakbo sa 2028, ina-expect talaga na magpapalakas itong partido niya. Maganda yung Doc, yung pinupunto mo ron na doon sa UK, kumbaga merong klarong ideological Correct. posisyon yung mga partido, no? Unlike halimbawa, sabihin na natin, pero tingnan pa rin natin na positive note na sabihin na natin 16 regional political parties sa BARM. Dami, no? But still, for starters siguro, maganda na rin ito dahil Yeah. hopefully this will provide us an opportunity to do away from a clan-based or personality-driven politics into a party base. But of course, ang sinasabi natin diyan, mas mainam sana kung klarado. Meron kang delineation. But then again, sabi nga natin, total, ito lang naman yung kauna na magkakaroon ng parliamentary election. We can extend the benefit of the doubt for this, but eventually, dapat sa mga susunod na panahon, mas klaro na kung ano yung tinatayuan ng bawat isa. Correct. Pero being a political analyst at that, sa palagay mo ba, Doc, ito yung will this pave the way for a brighter future for the BARM, itong mangyayaring eleksyon? Siyempre bilang convener ng Kontradaya, gusto ko sanang i-disabuse yung kaisipan ng publiko na yung eleksyon lang talaga yung magbubunga ng makabuluhang pagbabago. Okay. Siyempre pwede nating kunin yung pagkakataon para makapagpaupo ng mangilan-ngilang mga matitinong leader na sana ay gagawin yung makakaya niya para maibsan yung paghihirap, lalo na ng mga nasa laylayan sa lipunan. Pero yung problema kasing kinakaharap natin, systemic yan, structural, kaya merong limitadong gains na makukuha tayo sa halalan, pero ang mapagpasya pa rin ay yung mangyayaring pagkilos ng mamamayan even beyond the elections. So yun yung una. Ikalawa, dapat din natin kasing tingnan yung karakter ng halalan na talagang sa kasulukuyan, yung mayaman at makapangyarihan lang talaga yung makakayang makapag-launch ng isang decent campaign. I mean, try to imagine millions, hundreds of millions yung kailangan mo para lang makapagkampanya at makakuha ng isang pwesto na yung magiging sweldo mo ay hindi pa sapat para ma-recoup yung ano bang ginastos mo nung halalan. Yung ROI nila doon yung sa ROI, posisyon na tinakbuhan. Exactly. Kasi alam mo, Attorney Alex, sa ibang mga bansa, subsidized yung cost or monitored strictly yung cost. Posible na estado ang magtatakda at magsasabi na hanggang dito lang yung pwede mong gastusin at kailangang i-monitor ng mabuti yung mga gastos mo. Kahit nga sa Estados Unidos, masyadong donor-driven to the point na hindi ka pwedeng gumastos ng sarili mong pera. Kaya nga, hindi ko sinasabing perfecto yung kalakaran sa Estados Unidos, pero may ilang mga steps or ilang mga characteristics tayo na pwedeng i-adapt to make sure na hindi talaga masyadong matindi yung paggastos and even yung pag-engage sa vote buying at saka vote selling. Technically, bawal naman siya, pero ang hirap talagang i-monitor, lalo na kung cash yung transactions.
Kaya bihira lang yung mga nako-convict or nako-convict dahil sa vote buying. So yun yung mga problema na kinakaharap. So in that context, there is hope. Wala namang problema kung may mapapaupo tayong matitinong kandidato sa halalan, pero sana yung kaisipan ng marami sa atin, hindi yung aasa lang tayo kada halalan. Kasi yung pagkilos tuloy-tuloy yan eh. Well, yun yung proposition natin doon, Doc, na ang sinasabi nga nila, being in a democratic country, why don't we let the people decide Yeah, kung tama. iboboto, no? But technically, the very reason why there is such a thing as anti-political dynasty dahil hindi naman yung pagbabawal doon sa pamilya na tumakbo. Pero yung kasalukuyang nangyayari, that limits the opportunity. Exactly. Dahil binabanggit mo nga, Equal opportunity dapat. no one can engage in a decent campaign kung wala ka talagang ipupunta Exactly. dyan. Tama. At yun yung sinasabi natin na yan nga yung naratibo ng UBGP or mga ibang sabihin na natin progressive-minded parties na parang ang lumalabas ngayon, ang daming pumapasok na kumbaga these are the elites, these are the traditional politicians na parang nagiging another playing field eh. Yeah. So of course sa atin pagtitingnan mo yon in a democratic space, karapatan nila yon. But in reality, that limits the chances ng mga tatakbo na ang kanilang platform is based solely on the campaign probably agenda that would eventually uplift the lives of the people. Dapat. So yun yung sinasabi natin na parang base dun sa mga binabanggit mo. Mahirap tanggapin na systemic institutional at that. Hindi lang naman ito kamo eksklusibo sa BARM but even at a national level nakikita natin yung ganito. And that's precisely why siguro ang part ng BARM sa ngayon is to really engage the electorate na basically they should be informed so that hopefully they can put up yung mga sinasabi nating quality leaders or quality legislators would eventually redound to the benefit of the people in general. Pero ang tanong ko ngayon dyan, Doc, doon sa sistema na ganyan, ano yung pwedeng masasabi mo na panangga para masabi mo na magkakaroon ka ng equal opportunity in terms of campaigning, in terms of waging an election for the Bangsamoro parliamentary election? Marami tayong panangga, pero yung isang susing panangga talaga diyan yung tunay na anti-political dynasty law. Hindi yung gustong ipasa ng Kamara de Representante. Kaya nga magandang i-monitor yung mangyayari, assuming na magkakaroon talaga ng bicameral committee hearings on the anti-political dynasty law, kasi marami namang pamantayan para sabihin na dapat na isa lang ang tatakbo at wala na sanang iba pang kamag-anak. At yung dynasty succession, sana wag pahintulutan. Yung pinasa ng Kamara, okay lang yung dynasty succession eh. Ibig sabihin yung asawa pwedeng pumalit when the term expires. So yun yung isang pangunahing panangga. Pero syempre, outside of the legislative intervention, yung media literacy at media education, mahalaga yan. At yung voter education na ini-implement ng iba't ibang mga grupo, Contradaya, NAMFREL, Lente, PPCRB, even the COMELEC would have its own voter education programs. Pero ang gusto kong linawin dito, Attorney Alex, kung meron tayong voter education, hindi lang ito yung teknikalidad na tipong sasabihin mo, ganitong araw ang eleksyon, ganito, i-fill out yung balota. Hindi ganon. Kumbaga, mahalagang bahagi siya. Pero ang kailangan talaga, kumbaga hindi siya superficial lang. Hindi lang superficial. Okay. At paano siya hindi magiging superficial? As you correctly noted, kailangan ituro yung gaano kahalaga yung boto, ano yung kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas, at yung kung magiging spesipiko tayo, bakit sinasabing historical yung Bangsamoro elections, hindi lang dahil isang beses, unang pagkakataon ito. Siyempre, that by itself is already important, magiging bahagi ka ng kasaysayan sa kauna-unahang pagkakataon.
Pero more than that, it's an opportunity para i-maximize yung development ng BARM. Kasi for the longest time, alam mo, bata pa ako, elementary pa lang yata ako, naririnig ko na yung the land of hope, the land of promise, yung Ang Mindanao. lupang pangako. At Lupang sabi nila, pangako. in fact, ang dami na nga palabas na ginawa dyan, yung And- Land of the Promise. no, Exactly, which is Mindanao. Tapos hanggang ngayon, Hanggang ngayon, promising pa rin. promising pa rin. Malapit na ako mag-senior citizen, Attorney Alex, pero naririnig ko pa rin yon. So, again, ulitin natin, hindi naman natin sinasabi na may susing papel yung halalan na ito na yung magiging solusyon, pero oras na makapagpaupo tayo ng matitinong leader. Yung land of promise at lupang pinangako, more or less, meron tayong step toward that direction. Sana. Yun nga yung tinitingnan natin, Doc, na yung magiging outcome ng election sa September 2026 will reveal kung ano talaga magiging future ng BARM, no? Because essentially, doon pa lang sa mga pag nandyan na yung outcome, the quality itself ng mga upo will dictate kung ano yung magiging naratibo natin for the succeeding 4 years yata. Dahil if I recall it right, yung mga mananalo ngayon, they will be sitting there up to 2031. Yes. Supposedly, para magkaroon in the midterm election, hopefully, magkakaroon ng synchronized election. So, dito pero looking back at dun sa, kamo nga yung the way you observe ARMM and then yung BARM, alam natin yan, nag-umpisa tayo nung panahon pa ng MNLF during the time then Normie Suarez as the regional governor, and then nagpalit-palit na ng administration until to the very end. Ito na nga yung sinasabi nating BARM na hindi na siya presidential but sort of a parliament form of government na nagkaroon ka ng mga members parliament in a transition authority so that they could develop so much yung sinasabi natin foundational legislation. Tama. In fact, two of the most milestone na matatawag natin na in fairness naman sa BTA, no, yung Bangsamoro Transition Authority, pwedeng pinagmamalaki nila yung electoral code, no? That's one. Pangalawa, yung in fact, in one of the, if I recall it right, may mga interviews noon na sinasabi nila na at least the BARM has a genuine anti-political dynasty code, no, so to speak. Well, unfortunately, yung recent events, kung makikita mo, may mga nagsusulong na rin na wala pang ang eleksyon, gusto nang i-repeal, no? O gusto nang amendahan, no? Kaya nga. Pero yung bang, of course, alam natin, binanggit mo na rin na yung anti-political dynasty na ipinasa ng House ng mababang kapulungan, parang sort of compliance na lang yan. It's more of ano lang yan, parang masasabi natin na media optic. But if you look at the substance, the essence of it, parang sinasabi nung iba, you are in effect institutionalizing legitimizing dynasty, no? So, well, basically, tingnan natin kung saan nahantong yan. Pero as a political analyst, ano yung dapat na, kasi kamo nga sa voters education, hindi dapat trivial lang yung mga itinuturo sa mga bata, dapat, o yung mga boboto, sasabihin natin, itong oras ng botohan, ito yung pagpipilian nyo. Dapat we go beyond that. Correct. We go to the substance and probably touch on the very essence why this matters, no, so to speak. Like for example, ano yung pero ikaw, ano ba yung dapat na, how do you, as a media practitioner, how can you cascade those kind of narrative to the public? Siyempre dapat mas pag-ibayuhin yung pag-produce ng mga explainer videos. Kasi gaya ng nabanggit mo, yung voter education, hindi lang naman COMELEC yan o mga election watchdogs. Dapat yung media nagsasagawa rin yan. At hindi po pwedeng superficial lang na sasabihin, ito yung oras ng halalan, ganito mag-fill out ng form. Mahalaga yon, pero ang mas dapat natutukan, bakit kailangan ang eleksyon sa isang demokrasya at bakit halimbawa sa BARM magiging parliamentary na siya sa halip na ibang forma. In fact, kahit yung definition ng autonomy dapat malinaw Kasi hindi naman yan total na secession mula sa national government, hindi naman yan paghihiwalay.
physical na paghihiwalay ng Bangsamoro region sa Pilipinas, kundi meron lang ibang mga fiscal authorities at merong mga pag-manage ng ekonomiya at ng politika na hindi na masyadong papakialaman Totoo. ng national government. Pero halimbawa sa usapin ng currency o ng pera, yung correct me if I'm wrong, wala pa naman yatang sariling pera, Wala 'di ba? naman. Wala pa naman, hindi pa naman ganoon ka autonomous yung sinasabi natin. Pero sa usapin ng local government, under the local government code, iba yung kalakaran doon sa kumbaga yung tinatawag na local government code as implemented sa Bangsamoro. So yung mga bagay na yon dapat na idinidiin talaga, at yung ilang mga touchy issues na minsan ayaw ng patulan ng mga tao pero kailangan pa rin. Halimbawa, yung paghihiwalay ng Sulu yung naging desisyon ng Ng Sulu na wag Supreme Court, oo. mag-participate. Ano ba yon? Kasi minsan as an outsider, iisipin mo, siguro relihiyon lang yan kasi yung mga Muslim mas konti sa Sulu. Di umano. So, syempre dapat i-clarify yung mga puntong yon. So, kasi dapat informed yung mga tao na halimbawa kung taga-Sulu ka, magtataka ka, teka, ba't itchapwera kami rito? So, kasalanan ko ba to? So, yung mga yon dapat malinaw sa publiko. At yung media, may susing papel yan sa paghuhubog ng opinyong pampubliko, at pwede namang maipaliwanag ito sa paraang mas malalaman, hindi lang ng mga taga Mindanao, hindi lang ng mga taga Bangsamoro, kundi ng buong bansa. Para halimbawa, ako bilang Manilenyo, todo suporta pa rin ako sa Bangsamoro kahit hindi ako nagkaroon, kasi nakikita ko yung importansya ng eleksyon mangyayari doon. Well, maganda yung pinupunto mo, Doc, na dapat yung multidimensional Correct. yung approach. Ibig sabihin yan, aside from dun sa mga organized organization, even individuals at that, tumulong sila na magkaroon ng effort or pagkukusa Tama. doon sa paghubog ng tamang impormasyon. Dahil unang-una, kamo nga, at the end of the day, lahat tayo, mapapabilang tayo dito sa kasaysayan. Yes, correct. On the part of those outsiders from the BARM, whatever may be the outcome ng BARM dito sa election na to, we will pave the way for us to probably entertain certain ideas. Exactly. Like changing our form of government from a presidential to parliamentary. In fact, kung makita mo yan, yan naman palagi ang sinusulong ng mga charter change, di ba? Meron. Oo, Part of tama. the proposals is really to shift from a presidential to a parliamentary one. Tama. Well, ibang usapin pa rin yung usapin ng federalismo dahil that's one thing also. Pero as far as what we have right now, in reality, kung makikita mo yan, tama yung binabanggit mo kanina na what's unique about BARM is that Parliament. while regional is a parliamentary form, still it is under a presidential form of government Yes, at the national correct. level. So it's like you are creating a state within a state. With limited, you're right. limited Tama. functionalities. Halimbawa, doon sa, alam natin yan, doon sa monetary, hindi talaga hiwala yan. Hindi talaga. Pagdating doon sa tinatawag ng, kahit yung sa mga kapulisan, armed forces, still under the, yung nasa national pa rin yan. Pero yung educational system, correct me if Yeah. I'm wrong. Sa educational system, meron kasing lalo na ini-strengthen yung madrasa Exactly. system. No, Kaya yun. At tama rin yung pinupunto mo kanina na kailangan pinapaliwanag natin dun sa mga tao kung ano bang nangyari, bakit hindi kasama ang initially Sulu was part of the RMN, but what transpired, bakit eventually dito sa BARM naalis sila, or hindi naman sila pinalis because it was a decision before the Supreme Court. And through the petition of no less than the heads of the executives ng Sulu, no? But essentially, yun na yung nandiyan na yan. BARM is composed of how many provinces now? We have the Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, and del Norte. We have Tawi-Tawi, as well as yung ating Basilan, no? And then you have Cotabato City is also part of the BARM. Of course, yung Isabela City in Basilan is not part of the BARM. Okay. So essentially, kung titingnan mo, ito yung
bumubuo nung BARM na halos, if I recall it right, sinasabi nila ang botante ngayon diyan pumapalo ng mga nasa 2.3 million. Malaki. Well, more or less, no? Pero yung mga ganitong paggalaw, hindi ba nakikita mo as a political analyst na baka naman merong implication or merong bearing ito sa 2028? Because, di ba, naturalmente, Oo. I mean, you Vote rich eh. you look at it as a one of the vote rich region. Exactly. Tama. So, yung mga ganitong klaseng galaw sa baba will not be surprising on the part of a political analyst. Yeah, actually may ganong posibilidad. Kaya nga ang pressure talaga dun sa mga iuupong leader sa Bangsamoro na sa darating na Bangsamoro elections na patunayan na they can be independent, na kumbaga hindi nila gagamitin yung ganong klaseng quote-unquote impluensya to curry favors from certain political parties or political personalities. Kasi tama ka, yung ganun kalaking boto, it can spell the difference between the winning and the losing of certain candidates. Pero yun na nga, yun yung dapat na idein dun sa magiging voter education program. And then nabanggit nyo na rin lang yung ibang mga elements ng Bangsamoro region. Halimbawa, hindi masyadong alam ng mga tao yung Sharia law. That's true. Yung mga yon. Tapos yung kahit sa usapin ng banking and finance, bawal sa Muslim na kumita yung pera, 'di ba? Kaya yung pagbabangko pagka ano ba tawag dun sa bangko ng mga Muslim, Sharia bank or whatever that is, na talagang iba yung pag-iimpok, 'di ba? Bawal naman diyan is yung pagkuha ng mga tinatawag na interest. So, yung interest. So basically, well, kung titingnan mo, pagdating doon sa finances, Yes. pagdating doon sa education, mukhang may traction naman Tama. sa BARM. But still, kung titingnan mo, if you compare it to the national level, no, as far as literacy is concerned, medyo mababa pa rin talaga yan. At Dahil yun yung kailangang i-address. kung titingnan mo yan, ako nga, may nakita akong data ng Philippine Statistics Authority na essentially, it states there na nung ARMM, if you compare it to the all ARMM plus yung BARM, economically, merong slight margin of improvement. Yeah. No? So, yan mga yan, probably, baka pag nakita natin na maganda yung kinalabasan ng magiging election, baka magtuloy-tuloy yun. But unfortunately, may mga lumalabas pa rin din na data na halos majority pa rin ng mga municipalities, even provinces, Kaya within the BARM are part of those, kumbaga makikita natin na dismal yung kanyang... At saka, tsaka alam mo yung irony diyan, kung saan yung mahihirap na lugar, doon namamayagpag yung mga dinastiya, 'di ba? In fact, yung isa sa mga revelations nung nangyari, unfortunately, yung Maguindanao, yung Ampatuan Massacre way back in 2009, talagang yung realization nung inaaral namin yung mga datos, talagang iba talaga yung yung pangingibabaw ng isang political clan na parang siya ang may control practically ng probinsya. Pinangalan pa nga sa kanila yung ilang mga lugar doon. In fact, yung town ng Ampatuan, 'di ba? Sa apelyido nila nangyari yung yung massacre. Kaya nga yung usapin ng kahirapan talagang dapat mas tinitingnan sa ganung lente. Kaya nga, ayan, maganda na ang programang to lente ng Bangsamoro Lens, kasi kasi kumbaga strip from the religious underpinnings. Yung problema sa yung problema sa Bangsamoro area, halos nire-reflect din yan yung nangyayari sa Pilipinas sa pagkalahatan Kasi yung kahirapan na nakikita natin sa Maguindanao, ako taga Bicol ako, alam ko na sa Sorsogon halimbawa at saka sa Masbate, marami ring mahihirap na mga tao ron. Pero what do Maguindanao, Masbate, and Sorsogon have in common? Dynasties. So parang magandang challenge sana na yung eleksyong ito, totoo naman na may anti-dynasty provision dun sa mangyayaring halalan, pero talagang mas ma-dismantle yung dinastiya. Kaya nga dapat part ng voter education program yung imo-monitor natin ng mabuti yung mangyayari dito to state
proof positive na talagang ito yung magandang kahihinatnan ng isang tunay na anti-dynasty law. Well, Sana yun yung ang mangyari. problema lang talaga natin, Dok, Yes. on a real talk, no? Ah. Titingnan mo yung pagsusulong ng mga ganitong anti-political dynasty. Parang it's really a challenge dahil unang-una, yung mga nakaupo na diyan, these are all beneficiary Yeah, of yun the yung problema. existing, Kaya nga. political dynasty. So parang Yes. sabi ko nga, no one is in the right mind naman na to write his own or her own obituary, no? Yeah, tama. But of course, palagay ko sa panahon na ganito ang sitwasyon, dito pumapasok yung kahalagahan ng informed electorate. Yes, correct. At media is really one of the platforms na masasabi natin that could shape the narrative. Totally shape the narrative. Correct. Nitong nakaraang eleksyon nung 2025 at the national level, may mga nakita tayong mga masasabi natin na gains ng social media dahil Yeah, tama. merong mga kandidato na expectedly akala mo sure ball na Natalo. pero natalo pa rin yan, not only at the national level but even dun sa mga provincial as well as city, and then nung nagkaroon ng barangay election nung right after the post COVID yung pandemic natin, Yes. nakita natin na nagkakaroon ng siguro pwede natin gamitin yung political maturity insofar as evaluating the kind of candidates and the kind of platforms that they offer to the public. Yeah, posible. May maturity naman pero syempre uneven yung maturity, unfortunately, na nangyayari. Kasi nga minsan it's just a happy coincidence na walang masyadong pera siguro yung mga kandidato to engage in vote buying, kaya yung ibang mga tao, they decided to vote according to their conscience. Meron din naman kapit sa patalim, kaya tayo hindi dapat judgmental sa mga tumatanggap ng pera na sa mga kandidato. Sa monitoring namin, yung pinakamataas na isang party list group, as much as 16,000 ang pinamimigay. Pinamumudmod talaga dun sa isang rehiyon. Matindi. Kaya, ayun, as expected, nanalo itong party list na ito, pero hindi naman niya kinakatawan yung mga nasa laylayan sa lipunan. Pero, balikan natin yung usapin ng maturity. Tingin ko, we don't sell our kababayans short. Talagang alam naman nila kung ano yung tama at mali. Nagkataon lang na sa sobrang kahirapan, talagang may mga kapit sa patalim talaga na alam naman nilang mali yung vote buying, mali yung vote selling, pero ginagawa pa rin. Pero sa kabila nito, tama ka, meron pa ring matitinong leader na napapaupo pa rin. Minsan may matinong mayor, may matinong gobernador. Hindi natin alam kung gaano sila tatagal sa pwesto. O kung minsan may matitinong leader pero after some time nakakain din sila ng sistema. Ayokong banggitin yung isang mayor na naging gobernador pero napaka-progressive niya, galing-galing niya. Pero ngayon na nakatikim siya ng kapangyarihan, yung asawa niya inupo niya sa pwesto at ngayon yun, parang naging trapo na rin. Hindi ko napapangalanan kung sino kasi kakilala ko. Pero yung mga ganon, yun yung realidad sa ating lipunan, unfortunately. Yung bang dito pumapasok yung sinasabi nilang a bad system will corrupt a Yes. person, no? Yun So yung eventually, minsan yung environment dictates kung ano yung magiging outcome nung mga nung mga constituents or mga leaders. Correct. But sa atin, let us keep pursuing this kind of discussion. Tama. Because at the end of the day, wala rin naman tayong other option. We hope that by engaging into social media, Yes. we can contribute kahit papano doon sa paghuhubog ng naratibo, yung kamalayan. And this is one area na we are very fortunate na itong ating Bangsamoro Lens, tulad nyo, Doc. Yes. At least we're very fortunate and thankful na nabigyan mo ng pagkakataon, no? At least to share your insights dahil importante po yung mga ganitong may progresibong pag-iisip. Walang anuman. Salamat. Pag-iisip para po dun sa pagbibigay natin ng
insight no, sa ating mga kababayan. This has been a continuing fight. Mga estudyante pa lang tayo, sinisigaw na natin sa kalsada yung Oo nga. tawag natin na pagbabago. In fact, every now and then, halos yung klitsi na nga yung yung pagbabago tuwing eleksyon. Yan. Nasabi bagong ganito, bagong ganyan. But we end up having the same banana, so to speak, no? Luma pa rin pala. Luma pa rin. But sa atin, siguro dun sa mga progresibong may pag-iisip, ituloy lang po natin yung ganitong klaseng pananaw, yung ganitong klaseng laban. Yes. And eventually, sana dito sa pag-usbong ng social media, binabanggit mo, napakalawak ng pag sinabi mong media, adaming dimensional yan. Naniniwala rin tayo na dito sa darating na election sa BARM, magiging significant pa rin yung magiging ambag ng ating social media, Doc. At sa ating mga kababayan, baka you can share your insight, probably provide a sort of suggestion kung ano ang dapat na tingnan nila, ano yung magiging batayan, ano yung criteria. Dahil sabi ko nga, ang progresibong BARM will redound to a benefit of the national in essence. Yeah, tama. Kasi yung BARM talagang for the longest time, it's been called the Land of Promise along with Mindanao. Kasi nga, bakit ba Land of Promise? Kasi maraming mineral and natural resources dito. Kaya nga maraming mga dayuhang nagpupunta roon para i-extract yung mga mahalagang rekurso. Maraming transnational corporations na practically nag-set up shop na roon. At nakikinabang ba yung mas malawak na mamamayan? Practically hindi, kasi ang mas kumikita lang yung mga dayuhan. Kaya sa pamamagitan ng isang BARM o isang autonomous region talaga na Bangsamoro yung mismong magmamanage, mainam na i-seize natin yung opportunity sa halalan na talagang matukoy yung matitinong kandidato at sikapin natin na mapaupo sila. At halimbawa lang, kung sa tingin ng mga tao walang matino, tingnan natin kung sino yung pinaka-least na mag-create ng damage sa Bangsamoro region, and then hindi natatapos lahat sa halalan. Kahit na makapagpaupo tayo ng matitinong leader, patuloy pa rin nating babantayan. Kasi nga pwedeng ngayon matino sila, pero baka mamaya makatikim ng kapangyarihan, magbago na yung ihip ng hangin. Kaya para sa mga nanonood ngayon at nakikinig, salamat po sa inyong pakikinig o panonood, pero tuloy lang ang laban. Kumbaga yung election, mahalagang mekanismo yan para sa ating demokrasya, pero sa bandang dulo, yung ating pagkilos pa rin po, yung susing salik or key factor sa pagbabagong hinahangad po natin. So, yun lang po. Salamat. Thank you very much, Dr. Danilo Araw, at sa ating mga kababayan. Tulad po nung ating nabanggit, ang usapin ng eleksyon dito sa Bangsamoro Parliamentary Election ay hindi lang po yung tingnan natin kung sino yung mga kumakandidato. Tingnan po natin yung kanilang plataforma. Correct. Mahalaga po na sa kauna-unang pagkakataon na magkakaroon tayo ng eleksyon, ay maging bahagi tayo ng kasaysayan. Tama. Muli, ito po si Atty. Alex Sabato, at ito po ang ating The Bangsamoro Lens.